Dalawa naman ang patay sa nangyaring sunog sa Taguig City. Nasa 100 pamilyang nawalan ng tirahan. Makibalita tayo kay Alfie Tulagan. Pasado alas 9 kagabi nang gulantangin ng sunog ang mga residente sa bahaging ito ng Mindanao Avenue sa Barangay Maharlika Village, Taguig City. Mabilis na kumalat ang apoy dahil dikit-dikit na nga ang mga bahay, gawa pa ang mga ito sa light materials. Malakas din ang hangin. Makipot pa ang mga daan kaya nahirapan ang mga bumbero sa pag-aapulan ng sunog. Napakalakas po ng hangin na yun nga po. Yun po yung binubugahan mo, parang binubugahan niya yung apoy na lalong pinapalakas. Matapos ang mahigit isang oras, idineklarang under control ang sunog. Umabot ng 8 milyong piso ang halaga ng mga ari-ariang natupok. Ang ugat ng insidente, napabayaang nakasinding kandila. Wala ko nadala, ma'am. Kaya nga umiyak yung asawa ko kasi 50 ang pera niya, 50,000 na nasunog eh. Kaninang umaga, nakita ang labi ni Noraida Hamlang sa nasunog na lugar. Kwento ng mga residente, nakalabas na sa isa sa mga nasunog na bahay si Hamlang pero may binalikan pa raw itong gamit. Doon na siya na-trap. Dahil naman sa nerbiyos, inatake sa puso at di na umabot ng buhay sa ospital ang isa pang residenteng si Normina Pakiri. Sa trade center ng barangay nagpalipas ng gabi ang nasa 100 pamilyang nasunugan. Nabigyan na sila ng banig at kumot, pati na ang pagkain mula sa DSWD. Nais na mga opisyal ng barangay na makapagtayo muli ng mga bahay ang mga residente sa nasunog na lugar. Kahit papag-aari ng National Housing Authority ang lupang kanilang tinirhan. Kung saan pa rin sila, i-clear lang namin yung area after a few days. Kung kaya namin pagtulong-tulungan na maibalik agad ulit yung kanilang bahay at the same area. Alfie Tulagan, Nagbabalita, Pilipinas.